days now fade away. Every ground no longer on display. We're here in your presence. Heaven is trembling in awe of your wonder. The kings and their kingdoms are standing amazed. In your presence, we are undone. In your presence, heaven and earth become one. In your presence, all things are new. In your presence, everything bows before in your presence, we are undone. In your presence, heaven and earth become one. In your presence, all things are new. In your presence, everything bows before you. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Because our God is good. Mula pa noon, hallelujah. From the creation up to now, our God is good. Amen? Amen. Hallelujah. Your mercy never fails me. All my days I'll be in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good.
You are close like no other. I know you as a father, and because your eyes are clear, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. You made me good that I am faithful. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out today. With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out today. If my life lays down, surrender now, I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out today. And all my life you have been faithful. What you're saying? And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And sing it to us, hallelujah. Your goodness is running out, it's running out today. Your goodness is running out, it's running out today. When I lay down, I surrender now, I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out today. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. You are good. Hallelujah. You are so good, Jesus. Hallelujah. Lord, we declare that your word will manifest to each and every one. Hallelujah, na nandito ngayon sa simbahan. Hallelujah. Sa lahat ng nanonood ng replay sa YouTube. Hallelujah, Lord. Ipapaabot mo sa kanilang lahat ng goodness. Hallelujah. Ang tunay na ibig sabihin ng pagiging anak. Ang tunay na ibig sabihin ng pagiging mabuting ama ng aming Ama. Hallelujah.
And we declare this, Lord God, in Jesus' mighty name. Hallelujah. In His finished work and in His blood, we will all say, Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, palakpakan pa natin ang Panginoon. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Ano ang kasunod nun? We will rejoice and be glad in it. Bawat araw daw ay gawa ng Panginoon. Kung ang Panginoon ang may gawa ng bawat araw, ang araw na ito'y ginawa ng Panginoon. Amen? Hindi mo ito gawa ng Panginoon. No? Kaya lahat ng araw ay dapat ipagsaya kasi gawa iyan ng Panginoon. At unang-una, ginising ka niya kaninang umaga. Amen. Hallelujah. Meron po mga hindi na nagigising. Tama po ba ako? Pero salamat, purihin ng Panginoon. Tayo nandito, may pagkakataon. Sambahin, purihin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Okay? Talagang kanina pa sinasabi ni Kuya Arvin yung init, talaga naman po, kaya laging tubig, tubig lagi, yan po yung susi dyan. Kakaiba ang init noon kaysa nung bata kami. Nung bata po tayo, kaya nating magpatintero sa init ng araw, di po ba? Kaya natin yun. Pero ngayon, hindi ka aabot ng ilang minuto, at talagang di mo matatagalan yung init. Sisimula pa lang, April pa lang, dami nating announcement, mga kapatid, lalo na yung bigla ang camp, i-encourage ko sa inyo, o kayo na samantala dito kasi overnight lang, mga anak nyo magandang makaranas po dito. Ako hindi ako nakaranas ng camp na kabataan ako, pastor na agad ako. Kaya pagdating sa kwentuang camp doon, kung hindi pa ako Kristyano, napupera ako, wala akong alam. Magandang karanasan po ng mga bata ko yan. At ang magandahan po nito, overnight lang. Maganda ang lugar po ninyo, sa resort siya sa Diwa ba yun? Diwa? Kailangan lang yata ng tent. Mamaya, yung detalye, baka si Kuya Desper, mas alam niya, kausap niya si Pastor doon na dito. Okay, para na iba naman mga kapatid, parang gusto kong pagsaluhan natin sa buwan ng April, ay yung mga verses na nagbigay takot sa mga raming Kristiyano. Yung mga pagbasa mo, akala mo ganun ang kahulugan, kaya napakahirap pala. May mga verses na talagang hanggang ngayon ginagamit na pangtakot sa tao, pang-alipin sa tao. Kaya naman sila ay takot sa talakang iyon na nagkaroon ng ng maling interpretasyon. Kayo po, baka meron kayong gusto i-request, basta ano nga ba ibig sabihin ng talakang iyon, ng pasahin yun? Parang ang hirap niya, parang nakakatakot siya. Lalo na po ngayon, ginamit na naman yung solar eclipse. Meron pong eclipse na mangyayari, eclipse sa US po ang focus Alam nyo, hindi tayo. Sa kanila gagabihin talaga, araw magiging gabi. Kasi matatakpan ng buwan yung araw. So, ginawa na naman po ito. Ang dami na kung nangyaring ganyan. Ginawa na naman pong rapture. Rapture na yan, sinyalis na yan, kasi sinabi sa Mateo 24 na magkakaroon ng matanda sa araw, sa buwan, hindi nila nalalaman na yung araw at buwan doon ay sina Jacob at yung 12 anak niya. Sila po yun pero nilitiran po nila, na yung araw, pag magdudugo, pag kulay-pula, ayan, darating na ang Panginoon. Na ilang beses na pong nag-rapture, yung mga namatay po, yung iba po, nagbenta na ng lupa, ari-arian noon sa Maynila kasi rapture na daw, tapos hindi dumating ang Panginoon, ang dami na. Sa pagpapastor po, ang dami na humula. Babalik na ang Panginoon, hindi naman bumabalik, awa-awa po sila. At yan na naman, buti na lang, may nabasa ako sa Facebook, postpone na naman daw ang rapture. Kasi yung mga trumpeta gagamitin sa langit, nanakaw daw po, nanakaw. Kaya postpone po na yung rapture. Ayos din yung nag-post na yun.
postpone muna daw yung rapture. Sige, ano ha? So, isa po, nabasa nyo na siguro ito, nabasa ninyo, narinig na ninyo, na mas madali pa daw sa kamelyo makapasok sa butas ng karayom. Pero inyo, kamelyo, ipapasok mo sa butas ng karayom, alam ko kahit surot, mahirap ka ipasok sa butas ng karayom. Pinakamaliit na insekto na yata yun. Buto siguro, baka pwede pa kung maliit. Pero butas ng karayom, siguro depende sa karayom. Meron karayom na pangsulsi ng sako, medyo malaki ang butas po noon. Pero sinabi po ito, ano kaya ibig sabihin ng Panginoon? Well, tingnan po natin at pagsaluhan. Mga kapatid, itong talagang ito na nasa ating harapan, gaya na ang sinabi, pwede po kayong mag-request. So, Lucas 18 po tayo. Sa Lucas 18 hanggang 27. Mga kapatid, kung sayangan ang inyong pagpunta rito, pagsaluhan natin yung salita ito. Lucas 18, ang sabi niya, yung ating key verse, mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ng isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Karugtong pala. At may tinutukoy ang Panginoon. At dahil dito, maraming mga mananampalataya na medyo kapos o hirap sa buhay, ang yumabang. At niyayabangan nila yung mga may pera at mayayaman. Sapagkat ang tingin nila sa sarili nila ay sila yung karapat-dapat sa langit. At ang mga mayayaman, kukunti lang. Kaya noon, kahit ako, pinagkakalat ko, pagdating sa mayayaman, kukunti lang ang maliligtas. Mas marami ang mahihirap. Parang hinatulan mo na sila doon. At binabase ko yung aking paniniwala sa karanasan. Ito nga naman, kung ikaw ay mangangaluluwa, magsishare ng Word of God, pupunta ka sa malalaking bahay, medyo mahirap pasukin. Mataas yung gate, may kuryente, may bote, may binasag na baso, at may gwardiya, ay hindi ka papakinggan. Pagdating sa mga squatter, madaling i-share ang Word of God, sa mga iskinita. Pero sa mga naglalaki ang bahay, mukhang hindi ka nila papapasukin. Real talk naman po yun. Pero hindi ibig sabihin na yun na yung basihan ng kaligtasan. Okay? Simulan natin. Key verse lang po yun. Simulan natin para maintindihan natin mabuti. Okay, sabi diyan, 18 muna, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus. Ito po binanggit sa Mateo, Marcos, Lucas, sa tatlo. Ewan ko sa dyan. Pero ito po, Lucas po ito. At ang kwentong ito, sabi ng Panginoon, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus. Yung isa, pinatang mayaman. Ito, pinuno ng bayan. Siguro ng mga Biblia ay nagtatalo-talo, pareho lang daw yan. Siguro yung binatang mayaman ay pinuno rin ng bayan. Pwede rin magkaiba, yan ang nga sinasabi natin sasalain lang natin. Yun ang katunayan na talagang pati mga sumulat, nagkakamali din. Mabuting guro, sabi nitong pinuno ng bayan. Ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So gusto niya maligtas, gusto niya magkaroon ng eternal life, buhay na walang hanggan. Bakit po sa magkaroon buhay dito sa lupa, may bilang lang, 1 to 70, 1 to 80, mapalad ka ng umabot ng 100, Kaya gusto niya, pag namatay siya, meron siyang eternal life, buhay na walang hanggan. Mabubuhay ulit siya na hindi na siya mamamatay. Nanggagaling po yan sa Panginoong Hesus, mga kapatid. At meron na tayo yan. Maniwala kayo hindi, meron na tayong buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus! Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Dinaanan na natin yan, in-emphasize natin kung bakit napukaw, medyo yung atensyon ng Panginoon wala sa tanong na eternal life. Tingnan mo na, tinawag mo ang mabuti. Alam mo bang Diyos lang ang mabuti? Naalala pa ninyo? Yan ang mga dahilan kung bakit sumisigaw tayo, God is good all the time, 24/7. God is good all the time. Na ang Diyos di nagbibigay ng sakit, di namamarusa, di nagpapadala ng earthquake, virus, at kung ano-ano pa, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Hindi mabuti at masama. Amen? Mabuti lang. Purong-purong mabuti. Amen? Kaya dito, sabi ng Panginoon, bakit mo kailangan na mabuti? Out of topic muna tayo, sabi niya, bakit mo, teka muna, bago yung tanong mo,
Bakit mo ako tinawag ng mabuti? Alam mo bang Diyos lang ang mabuti? Amen! Ano? Pero wala dyan yung topic natin. Ano? Sabi dyan, oh, okay, alam mo ang mga utos, sabi ng Panginoong Yesus, kasi nung ang Panginoong Yesus di pa pinapako, under the law po sila ni Moses. Pinanganak ang Panginoong Yesus, umiiral ang kautusan ni Moses. Kaya maging siya ay under the law. Nakapailalim sa 10 Commandments, pero na-perfect po niya. Siya lang ang naka-perfect ng 10 Commandments, mga kapatid. Tama po ba ako? Amen? Wala lang ibang naka-perfect, siya lang. Kaya nag-iisa lang ang righteous. Ang maganda nito, yung righteousness ni Jesus ay pinamigay niyang regalo para sa atin. Kasi wala nang makatao. Para teka mga tao. Hindi nyo kaya magpaka-righteous eh. Wala mga, ako. No, nagkatawang tao siya, pinerfect niya yung kautusan hanggang sa mapako siya. Ngayon mga kapatid, parang sinasabi niya, manampalataya ka sa akin, huwag ka na magmakahirap, ako na lang ang magbibigay ng righteousness, ng katuwiran sa iyo. Amen? Kaya yung righteousness ni Jesus, meron ka nun. Mga kapatid, amin ba yan? Yan ang dala mo ngayon. Kaya yung post ko, na nag-post ako, sinner saved by grace, meron pa rin kumontra. Meron pa rin kumontra yung Pastor Pinso. Ano sabihin? Bigay pa ng mga talata, So, gusto ko sabihin, sinner ka. Kasi hindi pwedeng sinner ka, tapos righteous ka. Ano yun? Makasalanan matuwid. Para bang binatang may asawa? Binatang may asawa. Meron na nga mga natutuwa dun sa post na yun. Nagbigay pa ng mga talata. Alin sa dalawa lang yan, makasalanan ka o matuwid. Hindi ka na makasalanan. Hindi makasalanan at matuwid. Matuwid lang. Amen? Kasi pag pininawalaan mong matuwid, lalabas sa'yo, katuwiran. Amen? Paniwala mong makasalanan ka, ay kung magkakasala ka, babagutin mo yun. Lahat naman tayo, kakasala. Now, pag matuwid ka, hindi pwedeng hindi ka na nagkakasala. No? Nagkakasala pa rin. Sino ba naman yung hindi nagkakasala? Tama po ba ako? Pero again, hindi ka na makasalanan. Righteous ka na. Amen? Matuwid ka na. Amen? Nung makasalanan ka, kahit anong gawin mong pagpapakatuwi, dahil makasalanan ka pa rin. Kahit anong gawin mong pagpapakabait, makasalanan ka pa rin. Bakit makasalanan ka eh? Yun yung posisyon mo sa harap ng Diyos. Pero nung namatay si Jesus para sa iyo, binigay ang righteousness. Ngayon naman, mga kapatid, righteous ka na. Amen? Matuwid ka na sa harap ng Diyos. Amen? Hallelujah! So, sabi ni Jesus, alam niyo yung panahon ni Jesus, marami nagmamagaling, lalo yung mga Pariseo, pinag-ayabang nilang nakakasunod sila sa utos ni Moises. 10 utos. Kaya sinabi nito, Panginoon, mabuting guro, nagtanong siya. Ngayon, ang sagot ng Panginoon, pakinggan niyo po ito, ang sagot ng Panginoon, alam mo ang mga utos. Sa mga mayayabang sa kautusan, ginagamitan ni Jesus ng kautusan. Nakuha niyo po yan? Pero sa mga pagnanakaw, patuto, napansin niyo si Jesus, ang bait niya, nahuli sa pangangalo niya, babae maraming asawa, publikano, napakabait ni Jesus. Pero sa mga mayayabang sa kautusan, naku po, ang tulad nyo'y pinaputing libingan sa labas. Pero sa loob ay nabubulong na buto. Kasi yayabang nila sa kautusan eh. Ito na naman itong isa, lumapit. Kaya sabi ni Jesus, alam mo mga utos, huwag kang mga ano niya, nasa 10 Commandments yan. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi na walang katotohanan, huwag kang magsisinungaling. Ibig sabihin yan eh, huwag kang magsisinungaling. At igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi lahat binanggit ng Panginoon. Yung sa Diyos wala pa. Huwag kang gagawa ng larawan. Ano tingnan natin? Ano sagot naman? Sinabi ng lalaki, alam kong iyan ay tinupad ko na wala pagkabata. Alam ni Jesus. Hindi pwede. Ano ka? Pero tayo righteous? Papako ka ka? Parang nung Holy Week, di ba? Ang dami nagsasabi, ako si Jesus. Dami ni Jesus. Napanood niyo ba yung kailan yung huling gamit mo? Kailan yung huling gamit ko? Walang oras na hindi ako gumagamit. Araw-araw, gumagamit ako. Sabi ko.
Hindi nilalabag mo ang batas. Wala akong nilalabag na batas. Bakit? Ako si Jesus. Ano mo si Maria? Ina ko si Maria. Mga maayos naman yung tao. Ano ba? Kahit hindi ko nag-is na comment ako, ipako na yan para mapatunayan pa. Baka sakaling mabuhay. Pag nabuhay ang ikatlong araw, nagsasabi siya ng totoo. Sinabi ng lalaki, lahat kong yan, tinupad ko na, wala pa sa pagkabata. Pagkarinig ito, sinabi ni Jesus, isang bagay ang kulang sa iyo. One thing you lack. May kulang pa sa iyo. Mga kapatid, kahit kailan, ikaw ay magpa-under the law, subukin to pa rin yung 10. Lagi mo marinig, may kulang pa, may kulang pa, may kulang pa. Sapagkat di mo mape-perfect yan. Palagi mo marinig, one thing you lack, one thing you lack. Palagi ka maging guilty sapagkat meron hindi nasusunod. Kaya nagpupursige ka, nagiging human effort yung paglilingkod sa Panginoon. Nagsisikap ka. At palagi kang nakokondem. Ito sinabi ng Panginoon, ito talaga, pagbili mo ang lahat, kasi di pa pinabanggit ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso Di pa nga kasali yan Sige, para mapatunayan natin, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian, pamahagi mo sa mga mahirap ang pinagbilhan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Ayan, sige na. Yan na lang. Benta mo lahat, tapos sumunod ka sa akin. Ano reaction na lalaki? Mga kapatid, ano reaction na lalaki? Nalungkot nung sabihin ng Panginoon na ipagbili yung lahat ng yaman pabigay sa mga dukha. Nalungkot ang lalaki ng Bartimaeus sapagkat siya ay hindi mayaman. Kasama ko sa Forbes magazine, mga mayaman. Sa atin pala. Number 2 si Villar, at ang number 1 yung may-ari pa rin ng SM. Pinakita yun. Yung 10 mayaman sa buong Pilipinas. At si Kuya Boy yata pang-anin mo. Nakakita ko sinusundan siya ni Pacquiao. Okay, mga kapatid, nakita ni Jesus nalungkot ang lalaki. Nalungkot ang lalaki talaga. Hindi niya magagawa Benta lang ang yaman niya, pamigay sa mga dukha. Wala pa namang gumagawa niya hanggang ngayon, mga kapatid. Pati yung mga mayayabang na pastor at mayayabang. Wala pa, mga kapatid. Kaya dahan-dahan din ang pangaral. Kaya sinagot ng Panginoon, eto na! Napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa makaraan sa butos ng karayo ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. I-search ko po yan sa Google. Yun yung mga picture na lumitaw. Yung easier for a camel to enter heaven. Matthew 19. Yan po yung lumitaw. At kahit anong titig mo niyan, mga kapatid, at kahit na palikutin mo, ibaliktad mo, itagilid mo, kung hindi talaga kakasya yung kapatid. Amen! Kapatid, ito pa ang lumitaw. So meron na rin nakakita, mistranslated talaga, mga kapatid. Malaki na po itong butas na ito, pero mahirapan pa rin yung camel. Pero meron pa rin dyan, pinili talaga, ayan tuloy, na dual yung kamelyo kasi pinili. Hindi ko alam saan pinadaan niya, mga kapatid. Ganyan. So ginagawang katatawanan kasi hindi naman talaga literal. Hindi totoo. Hindi totoo yung sinabi ng may ibig sabihin ng Panginoon na dapat alamin natin. So nagtanong mga kung madali pa sa kamelyo ang pagpasok sa butas ng karayon, sino na ngayon ang maliligtas? Sino na? Para bang mga alagad, parang napakahirap yata ng kaligtasan. Paano na tayo mga dukha, yung mga mayayaman, maraming nagagawang kabutihan din yan. Namimigay. Tayo hindi natin magawang mamigay. Tayo yung tumatanggap ng mga bigay-bigay. Mahilig tayo sa mga kasyon kasi mahirap tayo. So yung mga alagad, may yung naguluhan, sabi niya, sino na maliligtas ngayon? Sino na maliligtas? Kaya sagot ng Panginoon, alam niyo po pag mahirap, isa lang ang sinasabi ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Amen? Kung ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos tungkol ni Jesus. Lagi natin tandaan, Diyos ang nagliligtas, hindi ang tao.
pagdating sa pagliligtas, huwag kang pakialamero. Amen? Trabaho ng Diyos yan. No? May mga pakialamero, sino-sino tinutulong mga hindi ligtas. Akala mo siya yung tagapagligtas. Akala mo kanong kamay siya ng Diyos at alam niya yung mga hindi maliligtas at maliligtas. Maraming ganyan. Maraming ganyan. Pakayabang nila sa kanilang relihiyon na sila lang daw ang ligtas. Akala mo, alam nila ang puso ng Diyos. Amen? Pagdating sa usapang pagliligtas, big deal yan sa lahat ng simbahan. Ngayon, noon pa, pagdating sa simbahan, relihiyon, kaligtasan talaga yung pinag-uusapan. Pero maraming yung mga kapatid. Pero dito pinakita niyang Panginoon ang sabi niya, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. So yun, mga tingin mo kung hindi maliligtas, kapatid, ipabahala mo na sa Diyos yun. Ano? Kasi meron na, ang dali natin humatol pa. Diba? Ay, naku yan, walang pag-asa sa langit yan. Mukha pa lang. Ganun tayo, ano? Mukha pa lang, hindi pa sa langit. Tinignan yung pagmumukha. Ako, ugali pa lang, napakalabo niyan sa langit. Hindi tatanggapin yan. Hindi tatanggapin yan. No? Meron pang masakit talaga ng magsasalita. Ako, welcome na lang sa impyerno. Ganun talaga. Ganun tayo, napakabilis. Nagiging pariseyo siya. No? Ganun ang mga pariseyo. No? Meron silang self-righteousness. No? Meron silang self-righteousness. No? Okay, question, mga kapatid. Ang pagiging mahirap ba ay susi sa pagpunta sa langit? Dahil ba sa sinabing iyon, mahirap makapasok ang mga mayayaman sa kaharian ng Diyos? Dahil ba doon, susi ba ngayon ang pagiging mahirap para makapasok sa langit? Sagot nyo. Dapat ba maging mahirap? Hindi, mga kapatid, hindi, mga kapatid. Kasi yung talatang iyan, eto pa, yung verse na yan, pinalawak pa, ginawang preaching, at sinama yung mga talatang ito. Ayan, Diyos opera. No? Parang kwartaw kahon, Mateo 6:24, sino ba hindi mga paglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupukatan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya magtatapat siya sa iba, sa isa, at mawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo mga paglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Sino pa naman maglilingkod sa kayamanan? Doon maglilingkuran yung kayamanan. Mga kapatid, nakakasunod pa kayo? Nakakasunod pa kayo? May kausap pa ako. Hallelujah, no? Hallelujah, no? Ito pa, dinamay nila sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. No? Mga kapatid, sa akin, kaya lang, ginagit yan sharing tungkol sa kayamanan. Sabi niya, ang pera, ugat yan ng lahat ng kasamaan. Ang salapi, masama yan. Masama! Kaya akin na lahat ng pera mo, masama salapi. No? Kasi kung isang may tatanggalin Anong tinatanggal? Yan nila, yan. Yung pag-ibig. Ang masama dyan, pag-ibig sa salapi. Di naman nakasulat. Nakasulat ba? Ang salapi, ugat ng lahat ng kasamaan? Di. Ang pag-ibig sa salapi. At may mga tao talagang inibig na yung salapi. Pagka gano'n, gagawin mo lahat, pagka pera ka lang, doon na nagiging masama. Amen? Pag-ibig sa salapi, yung sinasabi, mga kapatid, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya, nasadlak sa maraming kapit-hati. Yan po yan. No? Pati na yung mga hindi patas, illegal, mga nasadlak sila sa ano. So, huwag natin ibigin yung salapi. No? Pero salapi, neutral yan. Ang salapi, neutral yan. Pwedeng maging masama, pwedeng maging mabuti. Ano ba? No? Sino ba yung tatanggi sa pera, mga kapatid? No? Now! Sabi natin, di tayo naniniwala na yung kahirapan susi sa pagpasok sa langit. Ito kaya ang dahilan kung bakit noon, magkaan ang pangangaro ngayon Noon kasi, pinapaniwalaan talaga ng mga Kristiyano na mas mahirap ang buhay, mas malapit sa Diyos. Ganun noon. Bandang 80s, 90s, mas mahirap ang buhay, mas malapit sa Diyos. Ganyan ang paniniwala noon. No?
mas walang pera, mas nagtitiwala sa Diyos. No? Eto pa, mas may sakit o pagsubok, mas nagdilingkod sa Diyos. Kaya noon talaga, ang buhay ng Kristiyano ay mahirap na tunay. Mahirap talaga, napakadrama mo noon. Napakadrama ng mga Kristiyano noon. Inaakala nila lahat ay pagsubok. Pati mga sakit ay palo ng Diyos sa kanila. Pero binigyan ka sakit ng Diyos, tapos sinasamba mo ang Diyos na nagbigay ng sakit sa iyo. Di ba? Napakahirap po noon, mga kapatid. No? Salamat, nabuksan. Lumawak ang kaalaman patungkol sa Diyos Ama. Alam niyo, totoo yung sinabi nung nag-comment sa isang post ko, sabi nila, nakakalungkot, maraming may alam na talata, pero kulang ang alam sa Diyos Ama. Daming alam na verses, pero pagdating sa Diyos na mapagmahal, kulang ang alam nila. Amen? Amen mo ba? Palapakan natin ang Panginoon. Ganyan po yan noon. No? Pagkamote ang ulam, parang mas malapit sa Diyos. Sabi nga sa inyo, may mga panahon ang pastor, parang walang karapatan kumain ng chicken joy eh. Dapat sa pastor, saging sa balang, at saka mga, diba, parang pag nakita nung sa Jollibee, ang pastor, pastor ka sa Jollibee. Apa? Pinagpana. Ganun noon, kapatid. No? Hallelujah. Paano na to? Kung ganoon, paano na to? Sabi ng Panginoon, the thief, yung magnanakaw, dumating para magnakaw. So, hindi nanggagaling sa Diyos yung kahirapan, yung sakit, pumatay, at mangwasak ng buhay. Na? I came, sabi ni Jesus, dumating ako, that they may have life. Ito yung abundantly, and have it abundantly. Matasaganahan, masagana. Ang gusto ng Diyos sa mga anak niya, masaganang buhay. Hindi basta buhay. Ayaw ng Diyos nakakaraos ka lang, mga kapatid. No? Kundi gusto niya talaga, di ba lagi naman natin dinidiin, ayaw ng Diyos na pagpalain ka lang. Gusto niya maging pagpapala. Na-imagine mo ba kung lahat tayo rito ay pagpapala? Amen? Lahat tayo dito pagpapala. Kahit sino makatabi mo, ako sa pagpapala. Hindi lang pinagpala, hindi pagpapala. Ramdam natin ng isa't isa na tayo ay mga pinagpala at pagpapala. Amen? Kapatid, kung palagi kang may sakit, kinakapos, walang pera, wala kang may sasama sa Panginoon. Walang maniniwala sa iyo. Wala kang katunayan, mga kapatid. Dapat may ebidensya. Amen na ba? Amen! Pero lahat tayo mayayaman sa Panginoon. Amen? Hallelujah! True! Ito yan eh. Kaya tinuturo natin ito ngayon. Sa isang maling pag-aunawa mula sa Biblia, pahihirapan ito ang buhay. Isang mali lang, pahihirapan ito. Isang maling paniniwala. Kapatid, didiktahan yan yung buhay. Matatakot ka. No? Kagaya na lang dito. Ewan ko kung dumaan sa page yun. Sa Facebook. Pastor, nagpaste, 3 buwan. 3 buwan? Ilang 30 yun? 3? Ilang 90 days? Si Jesus ilan? 40. Kaya kung babasahin niya, gusto daw niya, a pastor in Tamaga has died trying to break the record of Jesus. Trying to break the record of Jesus. Anong pumasok sa isip itong tao ito? Kasi si Jesus after 40 days, 40 nights, pinuspos siya ng Holy Spirit na puspos. Grabe. At dahil doon, nakapagpapagaling, mga kapatid, sumasa kanya yung karunungan ng Diyos. Siguro ito, gusto kang tripling anointing. Kaya gusto niya 90 days. Pero kasama ang palad dahil sa paniniwala ng niya, namatay po siya. Nakasama na ni Jesus, napakaaga. Ito po'y talagang wise decision kung gusto mong magpakamatay. Magpakamatay. Pastor na po yan.
karamihan sa pastor, 4 na taong nag-aral. Siya, isang maling paniniwala, bibigtan. Ito pa sila, magulang na to. Ang dami nagalit. Bakit? Meron silang anak. Dahil sa pananampalataya, hindi nila pinadoktor. Iniwala sila sa pananampalataya. Namatay ang anak nila. Nakasuhan sila. Nung ako nag-aaral, sabi ng kaklase ko, nagulat siya, may dalang Bibliang rin. Born again ka. Para bang sa kanya, yes, hindi naman tayo tugasan. Born again. Parang ano siya sa akin na, born again ka. Tapos bakit? Kasi yung kapitbahay namin, meron silang anak, hindi nila sa ospital. May sakit dapat nang dalhin sa ospital. Pinatungan ng malaking Biblia, pinatungan ng malaking Biblia. Tingnan mo yun, Ganun, di ba? Ano ba klaseng preaching yung narinig nun na meron tayong pastor Nasa pila, nasa Panginoon na rin. Dapat nang putulan ng pa. Diba? Kilala niyo yun? Kung tayong pastor. Pay. Puro pay. Hindi balance puro pananampalataya. Hanggang mamatay, hindi nagpaputol ng pa. Pastor po. Mga kapatid, di ba? Isang maling turo. Tulad yan, mayroon pa sa mayaman yung mga pa. Di ba? Gagamitin mo yan, magiging judgmental pa. Hoy, kayo! Mayaman! Ewan ko kung makikita ko kayo doon. Ganyan pa yung iba Makabagulot ka. Nandun din sila. Amen? Nandun din sila. Iba naman naiingit. Napakapala ng mayaman. Mayaman na sila dito. Mayaman pa sila doon. Hindi lang kaingitan. Wala naman tinatagi ang Panginoon. Amen o ba? Wala tayo mahal ng Panginoon. At meron pa akong nakita. Nakakatawa na lang mga miyembro pinalamas ng pastor. Dinala sa damuhan. Kumain ng damo. Para silang mga tupan. Berdeng pastola. Pinicturan ko nilagay sa picture. Anong klase mga Pero pinakamasama yung kay Jones ba yun, yung Pastor Jones. Kasi may nakasulat sa Marcos, pag natuka ka ng ahas, ay hindi ka mamamatay. Sa Marcos 16, pag uminom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Sabi ko sila, uminom ng lason, patay silang lahat. Pati yung pastor. Patay silang lahat. Ngayon mga pastor, inaya yung mga membro, hindi tatalaban. Meron pa nga, sa YouTube, makikita nyo, nagpupuri sila, may mga ahas po sila. May mga ahas, anong klase? Huwag mo sabihin, mawawala sa sarili yun. Hindi, matitino po yun. Delikado po mga kapatid. Isang maling turo, mga kapatid, kung hindi ka matatakot, diligtahan ito ang buhay mo, magiging judgmental ka pa. Amen? Amen. Okay po sa inyo na rin nyo. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. No? So, ang kaligtasan kasi, biyaya, regalo, hindi basihan, nililinaw na natin, hindi basihan ang yaman at hirap. Hindi susi yung kahirapan, hindi susi yung kayamanan sa pagpasok sa langit. Ito po ay biyaya, regalo. No? At ang regalo, walang kahalong banta. Amen? Tanggapin mo po sige. Pag pinagkap, yari ka. Ay, hindi na regalo yun. Hindi na regalo yun. Ganun ba kayo mag-regalo? Tanggapin mo po sige. Mapapaya ako. Ang regalo. Amen? Hallelujah. Yung iba, pinapanakot yung regalo ng Panginoon. Hindi pinapanakot niya. Maraming mga simbahan, pinapanakot nila. Pag tinitinang sa mga regalo. Hindi na regalo yun. Banta na po yun, mga kapatid. No? So, ano ibig sabihin ng Panginoon? Babala po ito. No? Binapalaan ng Panginoong Yesus sa mga kausap niya na huwag isipin ng mayaman na dahil mayaman sila, marami silang nagagawa, ay pupunta sila sa langit. Yung estado nila ang magdadala sa kanila sa langit. Alam niyo nung panahon ng Panginoong Yesus, real talk kasi sinasabi niya. Anong real talk? Kasama niya lagi may hirap Wala naman sunod sa kanya, hindi naman nakasunod si Henry siya at saka sila Miller sa doon yun. Karamihan mahirap, sumusunod kay Jesus. Pero walang sumusunod sa kanyang likuran na mga mayayaman noon. Wala silang panahon.
Kaya nasabi niya yun. Tinitingnan din natin yung context, mga kapatid. Amen o ba? Amen. Kung bakit nasabi ng Panginoon yun. Okay. Napakahirap para sa mayaman. Alam na natin yan, mga kapatid. No? Tanong ng mga alagad, sino ang maliligtas? Lagi ang sagot dyan, ay yung lahat ng mahirap sa tao ay magagawa ng Diyos. Puntahan natin ito. Ito pa yun eh. Pagkakaila kay Jesus. Marami rin natatakot dito. Ano sabi ko? Ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ikakaila ko rin sa harap ng mga tao. Dalas natin marinig yan. Lalo ng panahon ni Bishop. Pag nagpatanggap, Panginoon, sino man po tumanggap? Hallelujah! Pakitaas po yung kamay ng lahat ng tumanggap. Pag wala pa rin tumataas, kung ikakaila mo ako sa harap ng Diyos, ay ikakaila din kita. Taasan na nito. Pakita yung 3 beses na tumanggap, 10 beses na tumanggap, napataas yung kamay. Sa takot po nila. Kasi ang sabi ka, pag dininay mo yung, alam niyo yung sabihin, kumisan, natatanong ka biglaan, impronto, ng mga tropa mo, ay po, naging ka rin pala. Ay, hindi, sumasama lang ako na nanay ko, napipilitan nga ako. Pinipilit nga ako. Gusto ko nga matulog na lang paglinggo magagalit sila, wala daw akong bakong, kaya, ayun, pinapakisamahan ko lang sila nanay, hindi ako born again. Yung ganun kinakaya. Pagkakaila daw yun sa Panginoon. At pagdating sa langit, ikaw naman, hindi ko kayo nakikilala. Natatakot na ngayon yan. Ngayon, nabubuhay ka ngayon na hindi mo maintindihan ng sarili mo kasi guilty ka sa pagkakaila sa Panginoon. Tama mo ba ako? Kayo ba'y nababagabag din dito, mga kapatid? Nababagabag din tayo dito. Hallelujah. Ngayon, tanong, ilang beses mo daw kailangan ikaila ang Panginoon para ikaila ka rin niya? Sagot, mga kapatid, di ba isa lang? Di ba isa lang? Wala naman numero dyan sabi dyan, sino ba ang ikaila ako? Di isa lang. Sa langit. Ilang beses? Sagot, isa. Isa lang. Ikakailangan na niya. Isa lang. Ayan malinaw, isa lang. Ngayon mga kapatid, puntahan natin ito. Ilang beses kinailan ni Pedro ang Panginoon? Nako! Kung sisentensyahan si Pedro, 3 habang buhay yung kanyang sentensyahan. Bakit po? 3, nakakag mo si Pedro. Ilang beses kinailan ni Pedro si Jesus? 3. Ayan yan Sumagot si Jesus, tandaan mo sa gabi rin ito. Sabi ng Panginoon kay Pedro, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ako ikakaila. Nangyari! Ganun nga si Pedro. Iyak. Matapos maikaila ng 3 beses. Ano ibig sabihin niyan? Mga kapatid, kung pagbabasihan natin yung pagkakaila sa mga tuwid, mahirapan si Pedro ang makarating sa langit. Kasi 3 beses. 3 beses yung ginawa niya. Kung paano magaya din ang mayamang na mas madali pa daw ang pagpasok ng kamelyo sa bukas ng karayo. Ganun din naman si Pedro. 3 beses pa siya. Paano na yan, mga kapatid? 3 beses pa ang kasalanan ni Pedro, parang 3 habang buhay na kulong. Mga kapatid, mahirap siyang baka wala. Anong solusyon ni Jesus? Anong solusyon ni Jesus, mga kapatid, sa krus? Ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, binayaran na. Walang nakawalang kasalanan. Kung meron, hindi sinabing, yung pagkakaila ni Pedro. Amen? Pag may nakalusot na kasalanan, hindi kasamang nabayaran, mga kapatid, hindi perfect ang hain ni Jesus. Hindi perfecto. Kulang, kapos. Kaya pala may mga nagpapapao pa kasi meron pang hindi nabayaran. Kapatid. At sila yung magbabayad. Pero ang totoo, nabayaran na lahat. Amen? Maging ang kasalanan ng pagkakaila ay napatawad. Amen? Hallelujah! Purihin ang Diyos. Kaya sabi sa 1 John 2,
verse 2, ang sabi niyan, He is, Jesus daw. He is the atoning sacrifice, pambayad ng ating kasalanan. For our sins, tingnan niyo yung kasunod. Tingnan niyo yung kasunod. No? And not only for ours, no, but also for the sins of the whole. Hindi ka matutuwa. Lahat ng iniintindi mong nagawa mo, nasabi mo sa Diyos, yan ang sinasabi. Amen? Binayaran. Pati yung pagkakailan. Jesus paid it all. Okay ba sa inyo? Okay naman, Pastor. Tayong lahat, pasalamatan natin ang Panginoon. Pinupuri dinadakila ka namin, Panginoon. Salamat po sa katotohanan ito. Isa na namang katotohanan nagpalaya sa amin, Panginoon. Kapag unang-una, Panginoon, ang kaligtasan ay trabaho mo, hindi namin ito trabaho. Salamat, Panginoon, sa pagkakibasihan ng mahirap o mayaman, Panginoon, sapagkat ang pagliligtas ay galing sa iyo. At salamat sa regalo ng kaligtasan. Salamat na lahat ng kasalanan ay natubos na doon sa cross, Panginoon. Salamat po in Jesus' name we pray. Ay, Lord, siya. Sige po, pakisilbi na po. Pakisilbi na po yung tinapay.